Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang tunay na pangalan sa kapakanan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Nagmamadali si Aris habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kanina pa kasi siya tinatawagan ng kanyang kasintahan. Late na naman siya sa kanilang meeting para sa kanilang organizer na kinuha para sa nalalapit na kasal. Siya na lang ang inaantay sa isang restaurant. Nagmula pa kasi siya sa isa pang meeting kung kaya't siya ay nahuli. Maya-maya pa ay narating din niya ang isang sosyali na restaurant. Pagkatapos magparada ay pumasok agad siya at hinanap ang mesa kung saan nakaupo ang kanyang nobya at ang mga organizer. Nakita niya na bandang dulo ang dalaga. Tumungo siya roon. Ang lugar na yun ay overlooking pa sa isang garden. Sorry, I'm late. Sambit ni Aris. Pagdating, humalik agad siya sa pisngi ni Jonah, ang kanyang girlfriend. Tila may pinag-uusapan ng dalawa bago siya dumating at umupo sa tabi ni Jonah. Ngunit pinutol na nila iyon. Okay sir, simula na po tayo. Maggalang na tanong ng organizer. Yes please, tugon ni Aris. Pinag-usapan na nga nila ang tungkol sa gaganaping kasal at natapos iyon ng may magandang plano. Gaganapin ang kasal sa isang beach resort. Pagkatapos ng meeting, nagpaalam na ang mga organizer at naiwan naman ang magkasintahan. Mula kanina, hindi pa rin umiimik si Jonah at napansin naman iyon ni Aris. Matampuin kasi talaga ang girlfriend nito. Hinawakan ni Aris ito sa kamay. Sorry na. Alam mo namang importante rin ang pinag-usapan namin ni Mr. Sway. Sambit ni Aris. Inirapan lamang siya nito habang nakanguso at hindi pa rin nagsasalita. Pinabayaan muna niya ito. Maya-maya ay bigla itong yumakap naman kay Aris. Nabigla si Aris. Akala niya ay nagtatampo ang dalaga. Tapos ngayon ay biglang umakap sa kanya. Akala ko kasi hindi ka na darating. Kasi palagi ka namang hindi sumisipot sa mga ganitong meeting, hindi ba? Sambit ng dalaga sa malambing na tinig. Sandaling hinawakan ni Aris ang balikat ng nobya at kinalas ito sa pagkakayakap at nagkatinginan sila. Teka, nagtatampo ka ba dahil dumating ako? Malambing at nakangiting turan ni Aris. Mahinang pinalo siya ni Jonah sa dibdib.
Tumango lamang ang dalaga bilang sagot sa tanong. Bakit ka naman magtatampo Dumating naman ako Tugon pa ni Aris. Hindi ako nagtatampo dahil dumating ka. Nisip ko lang na baka pati sa araw ng kasal natin ay late ka rin. O kaya naman baka hindi ka na talaga dumating. Tugon ni Jonah. Malutong na tumawa si Aris. Ano ka ba? Ano ka ba, sweet? Advance ka naman masyado mag-isip. Hindi yun mangyayari. Espesyal ang araw na yun. At walang makahahadlang sa kasal natin. Pangako yan. Hindi ako malilate. At lalong hindi mangyayaring hindi ko sisibutin ang araw na yun. Darating ako. And that's a promise. Sambit pa ni Aris. Hinaplos ng kakaibang damdamin ang puso ni Jonah dahil sa mga sinabi ng nobyo. Bilang tugon, niyakap niya ulit ito. Matapos ang halos 5 oras na biyahe, sa wakas ay narating na magkasintahan ang probinsya ng Binata. Gusto kasi ni Aris na imbitahan ng personal ang kanyang mga kaanak, lalong-lalo na ang kanyang lola na si Lola Flora para sa kasal nila ni Jonah. Si Lola Flora kasi ang nagpalaki sa Binata. Sinalubong sila ng pamilya ni Aris ng masasayang ngiti at kamustahan. Hawak ni Aris ang kamay ng nobya nang lumapit siya kay Lola Flora. Pagkatapos magmano, ipinakilala ni Aris ang dalaga. Nagmano rin si Jonah sa matanda. Masaya ang araw na yun. Kahit wala pa mismo ang araw ng kasal. Nauna nang nagpapiging ang abuela ni Aris para sa kanila. Imbitado ang buong baryo sa pagdiriwang na yun. Maraming dumating at bumati sa magkapareha. Ramdam na ramdam ng dalawa na parang ikinasal na sila sa dami ng tao at pagkain. Iba talaga ang probinsya niyo, no? Wagas ang handaan. Masayang komento ni Jonah. Ganito talaga rito sa amin. Tradisyon na kasi yan Alam mo kasi, ang mga tao rito nabuhay sa mga pamahiin. Naniniwala kaming basta maraming pagkain, magiging sagana rin ang ikakasal. Paliwanag pa ni Aris. Pamahiin? Wala sa loob na tanong ni Jonah. Oo, pamahiin. Superstitious beliefs. Tugon ni Aris. Nagpapaniwala pa pala kayo dun? Totoo ba yun? Tugon naman ni Jonah. Oo naman, totoo yan. Sagot iyon mula sa kanilang likuran. At si Lola Flora ang nagsalita. Pagkatapos ng selebrasyon, nagtungo sila sa bayan kasama si Lola Flora. Mamimili sila ng mga kakailanganin sa loob ng magiging bahay nila. Habang binabaybay ang mahabang kalsada, nakita ni Lola Flora ang dumaang itim na pusa sa kanilang unahan.
Tinapik nito ang apo habang nagdadrive at iniutos na bumalik na lamang sila sa bahay. Masama raw ang ibig sabihin ng pusang itim na nag-cruise sa dadaanan nila. Walang nagawa si Aris kung hindi ang mag-U-turn sa pagmamaneho pabalik ng bahay. Hindi lubos maisip ni Jonah na kung bakit ganun na lamang kabilis maniwala ang kanyang nobyo sa mga walang basehang pamahiin. Kahit naiinis, ay hindi na lamang niya ipinakita ang kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang mga araw at mas nakikilala ni Jonah ang lola ni Aris. Marami itong ipinagbabawal. Marami ding mga ipinagbiling ritual para sa kanilang dalawa. Weird pero kailangan niyang tanggapin sapagkat mahal niya si Aris. Nakahinga lamang ng maluwag si Jonah nang bumalik na sila ng Maynila kasama ang nobyo. Mula nang makabalik si Aris sa Manila kasama ang kasintahan, palagi na lamang siyang nakakakita ng itim na pusa sa daan. Isang gabi nga, galing siya sa kanyang kaibigan, ay hindi na siya nagdala pa ng sasakyan sapagkat walking distance lang naman ang layo nito. At nagkaroon ng konting salo-salo kung kaya't siya ay nagtungo. Pagkatapos ng salo-salo ay nagpaalam siyang uuwi sapagkat may pasok pa kinabukasan. Habang naglalakad sa makipot na eskinita, may nakita siyang pusang itim na nag-cruise sa kanyang dinaraanan. Naalala niya agad ang bili ng kanyang lola na huwag na siyang tumuloy kapag may nakita siyang itim na pusa, sapagkat may mangyayaring hindi maganda. Nalilito ang kanyang isipan kung susundin ba niya ang pamahiin ng lola o tutuloy pa sa kanyang paglalakad. Alam ni Aris na wala namang ibang daan pauwi sa unit niya, kung hindi ang eskinitang yun lamang. Subalit nadaig siya ng kanyang pagiging mausisi. Gusto niyang patunayang hindi palaging tama ang pamahiin. Kahit may konting kaba sa dibdib, nagpatuloy si Aris sa paglalakad. Alerto naman siya sa kung sakali mang may mangyaring hindi ka nais-nais. Tulong! Tulong! Biglang nadinig ni Aris sigaw mula sa unahan. Mabilis na nagtago si Aris sa likuran ng isang malaking basurahan. Walang streetlights sa kanyang kinaroroonan, kung kaya't malayong may makakita sa kanyang kinaroroonan. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya ang isang lalaki na pinagtutulungang gulpihin ng 3 kalalakihan. Binubugbog nila ang biktima. Palabas na sana si Aris sa kanyang pinagtataguan upang tangkaing tulungan ang biktima nang makita niyang naglabas ng armas at patalim ang 2 sa 3 kalalakihan.
Mukhang hinuhold up ng mga ito ang kawawang lalaki. Ngunit nang makita niya na may mga dalang patalim at baril ang tatlong kalalakihan, ay minabuti na lamang ni Aris na manatili sa kanyang kinaroroonan. Ang isa pa, nalalapit na ang kanyang kasal. Ayon sa pamahiin, malapit sa peligro ang mga taong malapit ng ikasal. Hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan. Nagtago si Aris hanggang sa makalis na ang mga ito. Nakaramdam din siya ng takot na baka siya naman ang pagbalingan ng mga ito kapag nakita siya. Kung kaya't inantay niya na lamang na makaalis ang mga ito. Ngayon ay sising-sisi si Aris sa kanyang naging pasya kanina. Tama nga si Lola Flora. Sabi niya sa kanyang isipan, sa susunod, hindi na talaga siya tutuloy pa kapag may nakitang pusang itim. Dahil sa pangyayaring iyon, kapag may pusa siyang nakikita sa daan, kahit pa hindi itim, ay kusa na lamang siyang bumabalik. Kahit gaano pa ka-importante ang kanyang patutunguhan. Makalipas ang 3 buwan, bispiras na ng kasal ni na Aris at Jonah. At pinili nilang magpakasal sa isang resort malapit sa dagat. At malapit lamang din yun sa kanila. Ginabi na si Aris galing sa kanyang unit sapagkat nakalimutan niyang dalhin ang kanyang sapatos kanina. Yun pa naman ang kanyang susuotin sa kasal na gaganapin kinabukasan. Mula sa resort, bumalik siya sa bahay upang kunin lamang yun. Madilim na ang paligid at may talahiban pa siyang nadaanan bago niya marating ang naturang beach resort. Habang nagmamaneho, napansin ni Aris ang isang itim na pusa na nakaharang sa daraanan. Bukod pa riyan, nagliliwanag ang pulang mga mata nito na nakatingin lamang sa kanya na para bang lalamunin siya nito ng buhay. Tumigil muna si Aris ng sandali. Tumigil sa pagmamaneho. Inatras niya ang sasakyan at saka nagbalik sa kanyang unit. Sandali lamang siya roon at muling bumalik sa pupuntang beach resort. Sa gitna ng kalsada, sa may talahiban, naroon pa rin ang pusang itim. Pinaandar lamang ni Aris ang makinang sasakyan at bumaba ito habang bitbit ang isang baril na kinuha niya sa kanyang unit kanina. Nilapitan niya ang pusa. Ang pusa naman ay tila hindi natatakot. Hindi man lamang ito tumakbo o nagtago sa talahiban. Parang nais pa nitong lumaban kay Aris. Lumapit din ang pusa patungo sa kanya. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa si Aris. Itinutok ang baril at pinaputokan ito. Sapul ang pusa sa tiyan.
tumba ang pusa. Pero saglit lamang ay tumayo agad ito at saka mabilis na pumasok sa talayban. Akala mo hindi mo mapipigilan ang kasal ko. Usa ka lang. Nagmamalaking sambit ni Aris. Sumakay siya muli sa kanyang sasakyan at saka tumuloy sa may beach resort. Pagdating doon, naabutan niyang may kaguluhang nagaganap. Nakita niya na umiiyak ang kanyang ina, pati na ang mga kapatid at ang iba pang mga naroroon. Binayo agad ng takot ang kanyang dibdib. Dali-dali siyang bumaba mula sa sasakyan at kaagad tinungo yun. Bumungad agad sa kanya na punong-puno ng dugo si Jonah. Habang nakahiga sa kama at nakahawak sa kanyang tiyan. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Aris. Ngunit ang tanong na yun ay hindi na niya inantay pa ang kasagutan. Bagkus ay binuhat niya agad ang nobya at dinala sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Hindi natuloy ang kasal ni na Aris at Jonah kinabukasan, dala ng nasabing insidente. Ayon sa investigasyon, ang bala ng baril na nakuha sa katawan ni Jonah ay kaparehang-kapareha sa bala ng baril na ginamit ni Aris. Nasambit na labang ni Aris sa kanyang sarili. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also
Belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.